Oh, naku po, ang laki-laki oh. QCPD, nagsampa ng kaso laban kay Inday Sara Duterte. Hindi, kaya nga pala kayo nagmimimol-mawer kasi galit na ang taong bayan kay Vice Presidente doon sa kanyang mga sinabi. Tapos, ang palabas nyo pa sa amin, ang presidente ay malapit nang mawala sa kanyang posisyon. Malapit nyo nang mapabagsak. Pero para po sa amin, sa mga nakikita namin, lalo na po sa mga balita, mas malapit po ang katotohanan ng impeachment, disbarment, at ano pa po. Baka masama pa ang pagkakulong ng Vice Presidente dyan. Dahil po, ito, pakinggan nyo ang balita na ito. Ayun, no? We have referred the criminal complaint against Vice President Sara Duterte and Colonel Raymond La Chica and several John Does and John Day. So we have referred the Naku, baka kasama dyan si Acosta. Malamang kasama din dyan si Acosta. Ano? case of direct assault, disobedience, and grave coercion. Sir, ano po yung background ng sinampa nating reklamo? So this is in reference to what happened last Saturday at Veterans Memorial Center. Ang dahilan ng kanila ng pagsasampa ng kaso, mga kababayan, yung nangyari po doon sa Veterans Hospital. Tingnan nyo. Yung mga kaartehan nyo, dito naglilid, mga kababayan. Medical Center. Ano ba yung specifics na ginawa sa mga tauhan? Ano ba yung specific ginawa sa mga tauhan? I don't want to explain the specific because Pero doktor po, mga kababayan. Doktor yung nagsampa ng kaso. already referred to the fiscal office, so we just wait kung ano man ang kanilang sasabihin dito sa sinampa namin kaso at mga pieces of evidence na naisampa na, naisama namin. Sino po ang tumatayong complainant dito? Ang complainant po natin si Dr. Villamor. Yan, doktor po ng Veterans Hospital, mga kababayan. Siya po yung, ano po ginawa sa kanya? Ano po ginawa sa kanya? As to the legalities and specifics of the case, we will just Pero masyadong ano sabi, isa sa security ni BP Sara nanulak ng doktor. Baka ito na nga po iyon, Sir Armando Saplan. Inisip ko kanina hindi kaya yung mga pinasa nila doon sa Kongreso na sinasabi ganito, acute stress, etc., etc. Tingnan nyo ang gulo nyo talaga, mga DDS. Kung totoo man po itong sinasabi ni Sir Armando Zaplan, isa sa security ni BP Sara nanulak ng doktor. Naku, eto na nga iyon. No? Eto na nga ho iyon, mga kababayan. Kasi meron sinabi na etong si mamang pulis na nasa unahan tuloy. refer it to our lawyers so that they can make a statement as relative to this case. Thank you. Sir, kumusta po kayo? Patong-patong na, mga kababayan. Meron na pong ano tawag doon? Yung confidential funds. Meron ng pagpapategi sa ating Pangulo. Tapos eto ngayon. Si Landicho yata yung nagtulak sa Dr. Lord Smart Gilmar Taebas. Kita nyo? Hindi na siguro alam ng BP kung ano kaya ang uunahin ko dito. No? Ano kaya ang uunahin ko dito? Yung pagpapatege sa Pangulo o yung etong kinakaharap sa doktor ng Veterans Memorial Hospital o yung budget, yung mga safe house. Lahat po yan, mga kababayan. Kaya nga po, merong mga nagsasabi, may mga nagsasabi, hinog na. Baka mabulok na sa sobrang hinog yung impeachment kay Vice Presidente. Ang nakikita ko po kasi, mga boss, sa ating Vice Presidente, wala na no? Dead end. Dead end na po, mga kababayan, ang nakikita ko sa Vice Presidente. Bakit po?
Oh. Yung mga katanungan na dapat nilang sagutin. Na alam nila kapag ka humarap sila doon, alam nila na kapag ka diretso nila yung mga sagot at yung mga katotohanan ng sasabihin nila, lalagapak sila. Mga bossing. Kaya ang ginagawa ho nilang estilo, mga kababayan, gumagawa ng kung ano-anong eksena para yung tao ma-divert doon yung focus. Kaya lang po, ang maganda dito sa Quadcom, o ang maganda doon sa hearing ni Congressman Chua na good government, ay naku, hindi sila nagpapatinag, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po. Kagaya nung kay Sulaika, kay Lopez. Inartehan sila ni Lopez. No? Ay, napunta na ng ospital, nando kasi hindi makahinga, kasi nagsusuka, kasi kung ganito, kung ano-ano. No? Pero ano sabi nila? Hindi porket na ganyan yan, nagsusuka o kahit na ano, tapos hindi kami aatendan, yung Lunes na hearing, tapos na siya, lalabas na siya. Hindi. In-extend pa po nila, mga kababayan. In-extend pa po nila yung pagkakakulong kay Sulaika Lopez. No? Yung pagkakakontempt po. Imbis na 5 days lang, naging 10 araw hanggat hindi ka sumasagot. Hindi titigilan yan, mga bossing. Kayo ang dami nyong palabas no? Na ang akala ho nila, mga kababayan, na yung ipapalabas nila o yung pinapalabas nila o yung pag-divert nila sa taong bayan, makakatulong sa kanila. Hindi po. Ang nangyayari ho sa kanila, mga bossing, lalo pa po silang nababaon. Lalo pa po silang, nadadagdagan yung kanilang mga problema. Una, ano lang yan? Diba, una lang, yung sa, tawag dito, lagi ko nakakalimutan. Sa budget, sa confidential funds. Nanggigil si BP Sara doon sa loob ng sa loob ng selda, sa loob ng kulungan, nanggigil. Lumabas sa kanyang bibig yung pagpapategi sa Pangulo. Yung una, pinalampas na po yung pagpugot ng ulo. Yung pagputol ng ulo, pinalampas na po yun No? So ngayon po, nanggigil na naman. Gustong i-divert yung isipan ng taong bayan. Hindi napigilan ng sarili. Pag ako nategi, mayroon akong inutusan. Natigihin si Lisa, si BBM, at si Martin Romualdez. Utos po yun, mga kababayan. At 2 beses sinabi ng Vice Presidente, no joke. No joke. Ibig sabihin, meron na pong nakaplat. Meron na pong nandyan na po yung utos. I-execute na lang. Ang go signal na lang yun, pag nategi si Vice Presidente. Mayroon na pong kausap na kung sakali baguhin nung nag-utos ang kanyang kunyari baguhin nung nag-utos yung sinabi niya kailangan mategi ako. Pag binago sinabi, ngayon na, wag mo na ako hintayin mategi. Action, may gagawa na. At pangatlo, mga kababayan, nadagdagan pa ho, mga bossing. Hindi mga nag-iisip tong mga to. Hindi ho mga nag-iisip, mga kababayan, imbis na pumokus na lang kung paano nila sasagutin yung kanilang confidential funds, ang ginagawa po, mas dinadagdagan pa po nila ang kanilang mga problema. Tapos, ano po ang papalabasin sa mamamayang Pilipino? Sinisikil ang kanilang karapatan. No? Pinupolitika sila. Samantalang nakikita naman ho natin, mga kababayan, kung ano po yung kanilang mga pinaggagawa. No? Na humahantong po na nakakasuhan talaga sila. Problema lang talaga ang ginagawa ni Sara sa bansa. Sabi ni Zoren Bermudez, Boss Mark, cash out daw sa GCash yung 125 million. Ang dami niyan, laki niyan. No, sabog ang GCash mo yan. Tuloy. Kumusta kayo? Well, okay naman po ako. Paano ho ba yung nangyari nung madaling araw? Yung lawyer na lang po namin ang mag-explain as to really what happened. Yan. Pag-uusapan na lang yan, mga bossing. Malulutong pa ang pin, sabi ni Rene Baguio.